Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Dating PNP Chief Nicolas Torre III itinangging nag-file ng optional retirement sa Philippine National Police. Ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos hindi tinanggap ng Office of the Secretary General. Russian vlogger na nagbantang magpapakalat umano ng HIV habang nasa Pilipinas, arestado sa Quezon City. Sa MBC TV correspondents, aabot sa 8 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo nasabat sa Labrador, Pangasinan. 2 Chinese national arestado. Sa MBC TV Sports, Mark Espejo muling lalaban sa ibang bansa, maglalaro sa TSG Skyhawks ng Taiwan. At sa Showbiz Spotted, Les Miserables World Tour Spectacular in Manila, umarangkada na. Lea Salonga, Rachel Ango at 2 pang Pinoy kabilang sa star-studded cast. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kasabay naman ang unang paghain ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tinanggihan ng Office of the Secretary General ang panibagong impeachment complaint na isinampa ng Grupong Bayan. Ang pinakasariwang detalye ihahatid live ni Milky Rigunan. Miss Milky. Go ahead, Miss Milky. Babalikan natin ang ulat na yan ni Milky Rigunan live mula sa office o sa House of Representatives. Samantala, iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang dating House Speaker na si Representative Martin Romualdez. Kaugnay ito sa paghingi ng kanyang paliwanag sa pinaniniwalaang pagbili nito ng bahay sa South Forbes, Makati City na nagkakahalaga umano ng higit 1 bilyong piso. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Magandang marinig mismo mula kay dating House Speaker Martin Romualdez ang kanyang paliwanag sa report na siyang nakabili at bago may-ari ng bahay na pinili sa number 30 Tamarin Street, South Forbes, Makati City. Ito ang paniniwala ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kasunod ng pagluta ng pangalan ni Romualdez sa nakarang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa susunod na hearing ay kanilang imbitahan ang dating Speaker at ipadadaan kay House Speaker Faustino Bogie D. III ang imbitasyon dahil hindi naman nila ito mapilit na dumalo dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Imbitahan din si Attorney Jose Raulito Paras ng Golden Pheasant Holdings Corporation na siyang nakabili ng bahay. Si Paras ay humawak ng matataas na posisyon sa 3 mga kumpanyang konektado kay Romualdez. Para kay Lacson, kung sasabihin ni Paras na siya ang bumili ng property, ay kailangan nitong patunayan sa Bureau of Internal Revenue BIR ang kanyang kakayahang bumili nito dahil hindi biro ang halaga ng bahay. Sa report na tinanggap ng senador ay nabenta ang bahay sa hindi bababa sa 1 bilyong piso. Magpapatawag din ito ng kinatawan ng Securities and Exchange Commission o SEC para makatulong na magbigay linaw. Noong Lunes ay humarap sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ang 2 empleyado ng nasabing bahay sa Makati. Ito nila inilahad na bigla ng pagpapalis sa kanila noong February 2024 at itinuro ang kontraktor na sa Pacifico, Curly Discaya na siyang personal na nagtungo para sila ay paalisin. Siya umano ang nagsabing nagmamadali ang bago may-ari ng bahay na si Romualdez kaya't ilang araw lang ang ibinigay sa kanilang palugit para lisanin ang bahay.
Sabi ni Lacson, hindi pa man sapat ito para madiin sa flood control project si Romualdez, ngunit magandang lead para sa mga investigating agencies gaya ng Department of Justice at Ombudsman upang ito ay ipursigi. Sa pananalita ni Senador Jaime Marcos sa media ay lagi nitong iginigit na malamya ang pagtrato ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga ebidensya laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Resback naman lagi sa kanya ni Senador Lacson, dumalo siya sa hearing at kung may hawak siyang ebidensya, siya mismo ang dapat maglahad sa komite. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZR Rights, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinanggi ni retired Police General Nicolas Torre III na hindi siya nag-optional retirement sa hanay ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Torre, wala itong pinipirmahang aplikasyon para sa optional retirement, bagay na kanyang binigyang o bibigyang linaw. Una sa balita, si Edniel Parosa. Edniel. Yuel, itinanggi ni dating Philippine National Police Chief at ngayon General Manager ng MMDA na si Nicolas Torre III na siya ay nagretiro na sa hanay ng PNP. Sa panayam ng DZH 2x2, unang sinabi ni Torre na wala siyang pinipirmang optional retirement. Talabas yan sa inanunsyo dito sa Campo Crame na epektibo ang pagretiro ni Torre nitong Enero 19 sa misa ng Napolcom Resolution No. 2026-0029. Kasabay yan ang petsa, ang pagtanggap ni Torre ang kanyang bagong tungkulin sa MMDA. I-clear ko pa yan in the next few days sa ibang mga concerned agencies, concerned officers. Ganun po. Hindi kayo nag-apply, General? Hindi ako nag-apply. Wala akong pinirmahan. Panawalag ni Torres, Pangulong Bongbong Marcos ang magdedesisyon kung mananatili sa mother agency ang isang opisyal kahit na may iba itong function sa ibang tanggapan ng gobyerno. Sa katunayan, nangyari na raw ito noon bagamat hindi na nagbigay pa ng halimbawang general. Pero kalaunan, inamin din ni Torres sa parehong interview sa DZH na siya ay nababahala sa kahamtungan ng mga harassment cases laban sa kanya buwat na naging trabaho niya sa PNP. Isang concern lang dyan, na real concern, gusto ko maklear na lahat ng mga harassment cases laban sa akin dahil nga sa dahil harassment cases ko rin, hindi rin ako eligible sa retirement benefits. Una nang ipinamalita ni Interior Secretary John Vic Remulla dito sa PNP headquarters na sa mismo nagkasikaso ng optional retirement clearance ni Torre. Imbitado rin daw ang MDA GM sa Downing of France na acting chief ng PNP ngayon, si Police Sergeant General Jose Melencio Nortatis Jr. Pakasado hanggang sa susunod na linggo. Depende sa schedule ni PBBM. Nagtatawagan kami lagi. Kinongratulate ko siya lalo na nung na-appoint siya MMDA. Ako ang tumawag sa kanya para i-process yung option retirement niya. Nagpasalamat sa akin. Ako gumawa na lahat ng clearance niya. So, all these past. Move on na kami pa rin. Samantala, pagtapos na naging bagong pahayag ni Torres sa DZH, niremulya sa mga reporters sa Camp Crame ngayong tanghali na nire-review na ng Napolcom ang papeles ni General Torre. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, DZH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Sa Sablayan Prison sa Occidental Mindoro ang uwi ng mga mahahatulang high-profile criminals sa kaso na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa Bucor, nakahanda na ang pasilidad kung sakaling may mahahatulan ng mga sangkot. Tinutukan yan ni Boy Gonzales. May nakahanda ng pasilidad ang Bureau of Corrections sakaling may mahatulan sa mga kasong may kaugnayan sa umano'y flood control scam. Sa panayam ng media sa Second National Jail Decongestion Summit na ginanap dito sa Manila Hotel, sinabi ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na patuloy ang pagtayo ng isang Supermax prison facility sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro na laan
para sa mga high-profile criminals. Ayon kay Katapang, halos tapos na ang pasilidad at inaasang matatapos sa unang quarter ng taon sakaling kailanganin na itong gamitin para sa mga sangkot sa flood control controversy. Puro kasi designated na supermax. So doon nilalagay lahat yung mga serious heinous crime offenders. Meron na, almost done na. First this quarter, matatapos na. Just in case na kailanganin na maglagay ng facility para doon sa mga involved sa flood control. Dagdag pa rin Katapang, hindi na dadalhin sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang mga posibleng makulong sa nabanggit na kaso dahil gagamitin na ang NBP para sa iba pang pangangailangan ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay naman ng unang paghahain ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos, tinanggihan ng Office of the Secretary General ang panibagong impeachment complaint na isinampa ng Grupong Bayan. Ang pinakahuling detalye ihahatid live ni Milky Rigunan. Miss Milky? Joel at Karen, hindi tinanggap ang dapat sana ay maging ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi tinanggap ng Office of the House Secretary General ang impeachment complaint dahil wala raw sa bansa si House Secretary General Cheloy Garafil. Si Garafil ay nasa Taiwan ngayon at siya ay gagawa ng Order of Brilliant Star with Grand Cordon, isa sa pinakamataas na civilian decorations na pinagkakaloob ng Taiwan government. Si Garafil ay nagsilbing chairperson at resident representative ng Manila Economic and Cultural Office o MECO bago tuluyang naitalaga ang kasulukuyang Secretary General ng Kamara. Iginiit ng mga complainants sa panguna ni Renato Reyes ng Bayan, Lisa Masa ng Gabriela at Teddy Casino, Vice Chair ng Bayan. Malinaw naman sa House Rules na kahit wala ang Secretary General, pwedeng tanggapin ang impeachment complaint na mga kinatawa ng opisina ni Garafil. Sinabi ng Makabayan Block na kinabibilangan na Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, Rene Co ng Kabataan Party List at Sara Elago ng Gabriela, mga mag-iindoso ng ikalawang impeachment complaint. Kung ito daw ang igigate ng Office of the House Secretary General, sila mismo ang lumalabag sa rules ng Kamara. Narito si Kabataan Representative Rene Co. Ay nasa Rule 2, Section 3 on the rules of impeachment. Clear po dito kung ano ang steps ayon sa 1987 Constitution. May verified complaint, i-endorso po siya ng resolution of a member of a House of Representatives and shall be filed siya at the Office of the Secretary General. Okay? Ito po ang hawak na verified complaint. Ito po ang complaint, verify po ito through a notary kanina. Ito naman po ang resolution endorsing the complaint. So ngayon, ang last step na ginawa po namin ay final po namin siya at the Office of the Secretary General. Nowhere in the rules does it say na ang Secretary General mismo ang kailangan para ma-file itong resolution ay itong impeachment complaint as endorsed by a resolution. Ang opisina lang po ang kailangan. Ang naging pahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Co, ang grounds ng impeachment ng grupo ni Reyes ay kinabibilangan ng betrayal of public trust at systematic and large-scale plunder ng public funds sa pamamagitan ng presidential and congressional allocations. 36 ang complainants at 3 ang endorsers na kinabibilangan nga ng Makabayan Block. Ayon naman kay Congressman Tino, ang gagawin nila ngayon ay idudulog sa opisina ni House Speaker Faustino D. III at mamaya pa malalaman kung ano talaga magiging aksyon na gagawin ng Office of the House Speaker matapos ngang hindi tanggapin ang impeachment complaint sa tanggapan ng House Secretary General. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Milky Rigunan.
Samantala, bilang pagbibigay daan naman sa harvest season ng bigas sa Marso, naglagay ng limitasyon ang Department of Agriculture o DA sa mga papasok na imported na bigas sa bansa. Kasabay niyan, asahan naman ngayong taon ang pagpapasinaya sa mga cold storage system para iwas sayang ang mga oversupplied na produkto. Ang ibang detalye ay hahatid ni Dustin Bayog. Kasabay ng pagsisimula muli na pag-aangkat ng bigas, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na ito'y magiging limitado lamang para sa pagbibigay daan sa harvest season. Sa panayam nito sa DZRH, sinabi ng kalihim na nagpapatupad ito ng voluntary measure para sa mga importer na abot lamang ng 450 hanggang kalahating milyong tonelada ng bigas ang maaari lamang ipasok sa bansa. Andyan na sila. But of course, may voluntary measure tayong ginawa with the importers na inaayos, na inaano yung volume, nililimitahan yung volume at para nga yung maging ready tayo sa next harvest season natin at kasagsagan nito ay Marso. Sa ngayon, tinatapos pa rin daw ng ilang mga importer ang kanilang mga kontrata. Makarang patigil ang importasyon sa bansa na muling nagbalik noong January 1. Sa tansya ng kalihim, 45 to 47 pesos ang bentahan kada kilo ngayon ng imported rice na inasang bababa sa 45 pesos pagdating ng mga bagong biling bigas. Tiwala naman ng DA na kaya maabot ang bansa ang pagiging rice sufficient ito at hindi nakakailangan ipang umangkat sa ibang bansa. Well, eventually kakayanin ho yan kung talagang mapondohan ho yung mga pangangailangan ng irigasyon at ng Department of Agriculture. Kasi we have enough rice land there. We just need more irrigation and better interventions nga. Samantala, binalita rin ni Laurel na magsisimula na ngayon taon ng pagpapasinaya ng mas maraming cold storage system sa bansa bilang solusyon sa mga labis na supply ng gulay at iba pang produkto. This year matatapos karamihan. Yung mga modulars natin starting April may mga meron na tayo mga i-inaugurate at meron din tayong mega cold storage sa Pili Kamsur na matatapos itong Marso. Malaki ho to. At meron din sa FTI sa Taguig by November, December this year matatapos. Layo ng mga cold storage na pag-imbaka ng mga produkto lalo na sa mga nagkakaroon ng labis na supply upang maiwasan na pagkasayang ng mga ito. Dagdag pa ni Laurel, mahalaga rin ang pagsasagawa ng mga climate resilient system sa agrikultura upang masiguro ang tuloy-tuloy na produksyon ng mga magsasaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaresto ng Bureau of Immigration ang nag-viral na Russian vlogger na nagbantang magkakalat ng HIV habang nasa Pilipinas. Kinilala ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang 21 anyos na dayuhan na si Nikita Shekov na inaresto sa isang condominium building sa Quezon City. Ayon sa BI, ginawa ang HIV scare habang nasa BGC Taguig City ang vlogger na dumating sa bansa noong Enero 15 mula Shanghai, China. Naniniwala ang ahensya na rage bait content ang video na pinangangambahan ng mga residente at online users. Nakapiit na ang Russian sa detention facility ng BI sa o habang nakabinbin ang kanyang deportation proceedings. Nakikipag-ugnayan na rin ang BI sa Department of Health. Sa mundo ng volleyball, maglalaro na muli sa ibang bansa si Mark Espejo. At ngayon naman ay para sa TSG Skyhawks sa Taiwan Professional Volleyball League. Ang bagong journey ng Filipino import sa report ni Millie Borja. Muling magpapakita ng kanyang talento sa ibang bansa si Mark Espejo sa paglalaro para sa TSG Skyhawks ng Taiwan Professional Volleyball League. Inanunsyo ng club noong Miyerkules ang paglipat ng 28-year-old na Filipino import na maglalaro na para sa kanyang ikapitong pupunan sa loob ng 5 bansa. Magugunitang nakalaro na si Espejo sa Japan para sa Oita Miyoshi Waste Adler, FC Tokyo at Kubota Spears Osaka. Nagkaroon din siya ng stint sa Visaka ng Thailand, Bani Jamra ng Bahrain at Incheon Korean Air sa South Korea. Ngayon, ito ang kanyang paglaro sa prestiyosong Professional League ng Taiwan. Hindi ito ang unang Filipino import sa bansa dahil nakapaglaro na rin dito ang kapwa Alas Pilipinas men veteran na si Brian Bagunas na nanguna sa win streak ng 2 sunod na title bago lumipat sa Japan para sa Osaka Blution. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Tinatayong drainage system sa Quezon City ininspeksyon ni DPWH Secretary Dizon. Sa MBC TV Global, US President Donald Trump nangakong hindi gagamit ng puwersa para makuha ang Greenland. At sa Showbiz Spotted, Lea Salonga and Rachel Ann Go, kabilang sa Pinoy stars na bibida sa Manila leg ng Les Miserables World Tour Spectacular. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pangulong Bongbong Marcos sumailalim sa medical observation. Ito ay ayon sa Palasyo ng Malacanang. Para sa mga detalye, babalita yan ni Ms. Let Narciso. Ms. Let. Inanunsyo ni Palace Press Officer Claire Castro na sumailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa medical observation kagabi. Ito bilang precautionary measure matapos tumama ang pakiramdam. Maayos naman daw ang kondisyon ng Pangulo na pinayuhan ng mga doktor na magpahinga. Tiniyak ni Castro na walang dapat ipag-alala sa kalagayan ng Pangulo at sa katunayan at ay tuloy ang pagganap nito sa kanyang tungkulin. Narito si Jose Castro. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Walang ibinigay na impormasyon ang palasyo kung anong partikular na discomfort ang naranasan ng Presidente at kung na-hospital ba ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Sa iba pang balita, personal na nagtungo si DPWH Secretary Vince Dizon sa isinasagawang drainage system project sa Quezon City. Pagtitiyak niya, matatapos ang proyekto sa susunod na buwan na malaking tulong para sa mga bahaing lugar sa lungsod. Ang buong detalye ibabalita ni Val Gonzales. Tiniyak ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon na matatapos na sa susunod na buwan ng Pebrero ang bagong drainage systems project sa Araneta Avenue sa Quezon City. Ito ang inihayag ni Kalihim Dizon sa isinagawa nitong inspeksyon ngayong umaga sa nabanggit na proyekto na anyay malaki ang may tutulong sa dekada-dekada ng problema ng pagbaha sa mga mabababang lugar sa Quezon City maging sa karatig ng mga lungsod. Nandito tayo ulit ngayon sa G. Araneta. Alam mo naman, ito yung isa sa mga pinakagrabing nagbabaha dito sa, hindi lang sa Quezon City, kundi sa buong Metro Manila. Kinikwento sa atin ng mga kababayan natin, lampas tao dito. May 3 metro, minsan nga pati bus lumulubog dito eh. So, meron tayong mga iba't ibang ginawang intervention starting late last year hanggang ngayon. So, ang unang pinakamalaki nating ginagawa, itong pagbabago at pag-aayos ng drainage dito sa Araneta Avenue, sa portion ito dito sa may bago umabot ng E. Rodriguez. So, malapit na tayo matapos. So, ang estimate natin, matatapos tayo dito mga end of February. Maliban dito, tiniyak din ng Kalihim na matatapos na rin ang pag-uukay sa kahabaan ng San Juan River na daluyan ng tubig mula sa Quezon City hanggang sa lungsod ng San Juan. Sabi ni Dizon, nakatakda na ang paglalagay ng mobile pump upang makatulong sa paghupa ng tubig baha sa tuwing makararanas ng malalakas na mga pag-ulan sa Metro Manila. So, tinitake advantage natin yung hindi umuulan. Kaya nga lahat to, talagang itotodo natin bago mag-June. Para talagang kahit pa paano, maiibsan natin yung pagbali. Pero ito ay pansamantala lamang dahil maglalagay din ng pumping station sa lugar. Sa ngayon aniya ay nakikipag-ugnayan na ang DPWH sa Project NOAA
para sa gagawing simulation para makita kung epektibo at patunayang hindi lamang pagsasayang ng pondo ang mga itinatayong proyekto ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinatatawag ng Land Transportation Office o LTO ang driver ng dump truck na sumalpok sa jeep na ikinasawi ng 3 katao sa Luna, Isabela. Makikita sa viral video na nawala ng kontrol ang dump truck at nasakop ang kabilang linya kung saan nasalpok ang parating na jeep. Inakusahan ang driver ng paglabag sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Bibigyan ng 3 araw ang driver para magsumite ng paliwanag kung bakit hindi dapat bawiin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Gate ni LTO Chief Asek Marcos Lacanilao, mananagot ang driver ng truck kapag ito ay napatunayan na pagkatapos ng investigasyon na gagawin ng ahensya. Sa ating pong lagay ng panahon, tuluyan ng humina sa low pressure area o LPA ang bagyong Ada. Huli itong namataan sa layong 970 kilometro silangan ng southeastern Luzon at nasa loob pa rin ng ating PAR pero hindi na magdudulot pa ng mga pag-ulan. Samantala may binabantayan naman tayong isa pang low pressure area sa baba ng PAR. Huli itong namataan sa layong 2,040 kilometro silangan ng northeastern Mindanao, ngunit mababa ang tsansa na maging isang bagyo. Umiiral naman ang northeast monsoon o hanging amihan sa Luzon at Visayas na nagdadala ng malamig na panahon at mga pag-ulan ngayong linggo. Paboritong pasyalan sa mga probinsya, lalo na tuwing mainit ang panahon, ay ang lumangoy sa pool, beach, batis, ilog o maging sa mga falls o talon. Pero may isang falls sa Antarctica na kinatatakutan hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kulay dugo nitong tubig na bumabagsak. Alamin na dis, paliwanag sa likod ng tinaguriang Blood Fall sa Antarctica. Unang natuklasan noong 1911 ng Australian geologist na si Griffith Taylor ang tinaguriang Blood Falls. Ito ang ibinansag dito dahil sa taglay nitong kulay pula, ngunit hindi ito dugo, tulad ng haka-haka ng ilan. Ito ay dahil sa mataas na iron at salt content ng tubig nito na natrap sa yelo sa sobrang tagal ng panahon. Dito nabuo ang brine, isang highly concentrated solution na asin na natunaw sa tubig at nagyelo na kung mag-react sa oxygen, ang iron dioxide nito ang dahilan sa pagpula ng tubig. Natuklasan na ang brine ay naglalaman ng extremophile microbes, organismo na nakasurvive sa extreme o harsh conditions ng milyong-milyong taon. Pinaniniwalaan na makatutulong ang Blood Falls upang mas mapag-aralan ang ancient microbial life at ang extraterrestrial life. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na dis. Hindi gagamit ng puwersa si United States President Donald Trump para sakupin ang Arctic territory na Greenland. Ito ang ipinangako ng Pangulo sa isang World Forum kasamang ilang opisyal ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. At walang ibang bansa ang maaapektuhan. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangi. Balita mula sa Amerika. Nangako si United States President Donald Trump na hindi ito gagamit ng anumang puwersa para sa pilitang makuha ang Greenland. Yan ang kanyang naging pahayag sa isang World Economic Forum sa Davos, kasama rin ng ilang opisyal ng North Atlantic Treaty Organization o NATO, gaya ni Secretary General Mark Rutte. Saan muling pasaring ni Trump na layunin nitong makuha ang nasabing Arctic territory para sa seguridad ng mundo. Ayon kasi sa ilang eksperto, ang Greenland ay matuturing na isang mahalagang naval choke point o estratehikong lokasyon na may mataas na potensyal upang palakasin ang kapangyarihang pandagat. Habang pinapangako rin ni Trump na hindi umano ito maapekto ng ibang bansa, lalo ng mga bansang kasapi ng NATO. Samantala, balita naman mula sa Japan. Balak naman muling patakbuhin ang kinikilalang pinakamalaking power plant sa buong mundo na matatagpuan sa bayan ng Kashiwazaki, Kariwa, northeast part ng Tokyo.
Ngunit nananatili pa rin ang pangamba ng mga residente matapos ang naging trahedya noong 2011 nang maitala ng bansa ang pinakamalakas na lindol na siya nag-trigger ng nuclear meltdown sa bayan ng Fukushima. Pero para sa gobyerno ng Japan, ang paunti-unting paggising sa mga reaktor nito ang malaking tulong para sa supply ng kuryente ng bansa kung saan target naman ng net zero emissions pagdating ng taong 2050. Sa iba pang balita, na-discover naman sa isla ng Sulawesi sa Indonesia ang maaring pinakamatandang cave painting sa buong mundo, kung saan ayon sa pag-aaral, ang pulang outline ng isang kamay na binago ng anyo ng mga daliri upang maging kahawig ng isang kuko ay nagpapakita muna ng maagang pag-unlad ng symbolic imagination ng mga sinaunang tao. Ito rin ay maaaring magdikta ng paraan ng pamumuhay ng mga tao pagdating sa sining ay nagsimula ng mas matagal kaysa sa mga naunang pag-aaral nagsimula lamang noong Ice Age. Samantala, ang mga naturang paintings ay tinatayang iginuhit halos 68,000 taon nang nakalipas. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, nakipagpulong naman sa MILF chairman ang ambassador ng Ireland sa Camp Darapanan sa Maguindanao. Alamin natin ang detalye mula kay June Dimacuta. Balita mula sa Mindanao, nakasentro ang lahat sa pagdating ng Pangulong Marcos Jr. sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City kahapon, kung saan pinangunahan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Macacua ang pagsalubong sa Pangulo sa Awang Airport 2 Maguindanao del Norte bilang panauhing pandangal sa selebrasyon na ika-7th year founding anniversary ng BARM. Habang sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat Maguindanao del Norte naman, nakipag-courtesy meeting kina MILF Chairman and UBJP President Alhaj Murad Ibrahim, UBJP Vice President Mohager Iqbal at former MOST Minister Engineer Aida Silongan at iba pang higher officials ng MILF Central Committee, ang Ireland Ambassador His Excellency Emma Hickey. Kasama sa delegasyon ni His Excellency Hickey sina former Ireland Chief Minister Bertie Ahern, Miss Erica Duffy, Deputy Head of Mission at mga kinatawan ng Conciliation Resources na sina G. Siaran O'Tule at G. Exan Sharif. Naging sentro sa pag-uusap ang mga hamong parehong kinakaharap na post-conflict na lipunan ng Bangsamoro at ng Ireland na kaparehong naitatag sa pamamagitan ng pampulitikang kasunduan. Samantala, sa ika-7 taong pamamayagpag ng BARM, labis namang pinuri ng Pangulong Marcos Jr. ang mas matatag na Bangsamoro agenda ng BARM na may matatag umanong kaugnayan sa national government priority programs na sinimula ni former Minister Alhaj Murad Ibrahim at ipinagpapatuloy ngayon ni MILF Chief of Staff, BARM Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimacuta, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, 8 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Pangasinan. At sa MBC TV Sports, kilalanin ang mga unang Pinoy medalist sa nagpapatuloy na ASEAN Para Games. Yan at marami pang iba rito sa MBC TV Network News. Pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa kote ang 2 Chinese nationals sa Pangasinan matapos masabat ang aabot sa 8 milyong pisong halaga ng smuggled o puslit na sigarilyo. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kustodiya nga ng Labrador Pangasinan Police Station ang 2 Chinese national matapos maaresto dahil sa dala nilang puslit ng mga sigarilyo. Sa ulat din nilabas ng tanggapan ni Pangasinan Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, nasabat ang mga suspek sa isang checkpoint ng Labrador Police at Pangasinan Highway Patrol Group sa barangay poblasyon ng nabanggit na bayan kung saan nasita ang truck na sinasakyan ng 2 suspek at nang siyasatin ang loob nito ay tumambad ang kahon-kahong mga sigarilyo na naglalaman
bilhin ng 5,050 rims na may estimated market value na 8 million pesos. Nakatakdang i-turn over sa Bureau of Customs sa mga nakumpiskang smuggled goods habang naharap sa kaukulang kaso ang dalawang suspect na Chinese national. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 31 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaabot sa 2,400,000 piso ang halaga ng illegal na droga o shabu ang na-recover sa ikinasang drug buy bust operation ng PNP Talavera at ng Anti-Drug Unit at Intelligence Operative ng PNP Nueva Ecija sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija na itinuturing ang 2 bilang high-value individuals. Sa na-recover ang ilang piraso ng plastic sachet na shabu at pagkakaaresto sa 2 high-value individual at sa report ng tanggapan ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Heril Bruno. Batay pa sa report, dumaan sa tama at maayos na proseso ang pagsasampa ng kaso sa mga naaresto na hawak na ngayon ng mga otoridad. Ikinatuwa naman ni Central Luzon Regional Director Brigadier General Rogelio Piñones Jr. ang patuloy at maigting na paglaban sa iligal na droga sa Central Luzon ng kanyang kapulisan. Matatandaang sunod-sunod ang mga naaresto na involved sa mga ipinagbabawal na droga at malaking halaga na rin ang nakumpiska sa buong Central Luzon sa mga illegal drugs. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinampirma ng Davao City Police Office o DCPO na karaniwang lumalabas ang mga bomb threat sa mga paralan kapag papalapit na ang panahon ng pagsusulit kasunod ng magkahiwalay na insidente na iulat sa 2 eskwelahan sa lungsod ng Davao ngayong linggo. Ayon kay DCPO spokesperson Hazel Caballero Tubazon, ang unang bomb threat ay naitala sa Kabantian National High School batay sa paunang assessment ng kapulisan. Hindi na bago ang ganitong uri ng banta at madalas naman itong ginagawa ng ilang estudyante sa pamamagitan ng text o chat messages upang maantala ang klase, lalo na kapag malapit ng exam. Dahil dito, muling nanawagan ang DCPO sa mga magulang at guro na gabayan ang mga kabataan at ipaliwanag na ang ganitong gawain ay hindi biro sapagkat magdudulot ito ng takot, abala at dagdag na trabaho sa mga otoridad at sa komunidad. Samantala, isa pang bomb threat ang agad na nirespondihan ng mga otoridad sa isang pribadong paralan sa Cabagyo Avenue, Davao City, bandang alas 11:04 ng tanghali, Enero 21, 2026. Ayon sa report ng DCPO, isang guro ang nakabasa ng mensahe ng banta na ipinadala sa social media page ng paralan. Tiniyak ng DCPO na manatiling mahigpit ang pagbabantay at agarang pagtugon sa anumang kahalintulad ng insidente upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ng publiko. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang sasakyan para sa ilang motorista ay tila laruan na pwede nilang damitan o ayusan. Ang iba pa nga gumagastos ng malaki sa pagpapakabit ng ilang disenyo o pagpapalit ng ilang parte. Ngunit alam ba ninyo na ang modification at customization ng mga sasakyan ay may limitasyon at ang ilan dito ay illegal na may karampatang parusa sa batas? Kung ano-ano ito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Malaya ang mga may-ari ng sasakyan sa pagdidisenyo o pagpapalit ang ilang bahagi ng kanilang sasakyan sang-ayon nito sa kanilang kagustuhan. Ito man ay para mapaganda ang itsura o visual appearance o mapabuti ang performance o takbo ng kanilang sasakyan. Maaari itong i-modify o i-customize ng may-ari. Isa lamang ang paalala ng otoridad na hindi nakakompromiso ang kaligtasan ng mga driver at pasahero sa mga pagbabagong ito. At para ma-regulate, tinukoy ng Land Transportation Office o LTO ang ilang mga modification na pinagbabawas sa Department Order No. 2010-32 with subject harmonization of motor vehicle, classifications of LTO and LTFRB. Nakasaad dito na mga pagbabago ng ilang mga bahagi ng sasakyan na nakakadla sa pagpapanatili ng kaligtasan ng motorista sa daan, kagaya ng axle modification, chassis modification, extended chassis or body, additional siding of dump trucks, extended overhang,
Change of rim size, modification of handlebar and muffler, reconfiguration of body dimension and design ay mga pinagbabawal. Dagdag pa rito, hindi rin pinapayagan ng mga license plate frames, pagkakabit ng blinkers at LED lights, at ng mga early warning device gaya ng busina at studded na gulong. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng disgrasya sa daan at ang sino mang mahuli na lumabag dito ay maaaring patawan ng multa na aabot sa 5,000 piso. Kukumpiskahin din ang sasakyan hanggang matapos ang inspeksyon at ipapatama o ipapabalik sa may-ari ang binagong parte sa original nitong forma. Kaya kung mayroon pa kayo nakikita ang pinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Naghatid ng unang 2 gintong medalya para sa Pilipinas sa ASEAN Para Games sa Thailand, sina Gary Behino at Ernie Gawilan. Ang mga detalye sa pagtutok ni Matchpoint, Mili Borja. Naghatid ng unang 2 gintong medalya para sa Pilipinas sa nagpapatuloy na ASEAN Para Games sa Thailand ang mga para-swimmer na sina Gary Behino at Ernie Gawilan. Si Behino ay nagtapos bilang una sa men's 400-meter freestyle S6 final na may oras na 5 oras na nagwakas sa unahan ng mga kalaban mula Vietnam at host na bansa at nagtala ng bagong games record. Sumunod naman si Gawilan sa men's 400-meter freestyle S7 event na nakapagtala ng 5 oras, 2 minuto and 39 seconds na nagbigay ng ikalawang ginto para sa Pilipinas. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The long wait is over para sa theater fans dahil nagsimula na ang Manila run ng one of the most beloved musicals in history, ang Les Miserables The Road Tour Spectacular dito sa The Theater at Soler. After 10 years, muling dinala sa bansa ang iconic musical na Les Miserables. 4 na Pinoy Pride talents ang kabilang sa star-studded international cast na pinangungunahan ng walang iba kundi si Broadway diva Lea Salonga. Ito nga ang first time na karakter ni Madame Thenardier ang ginagampanan ni Lea na unang bumida sa naturang Broadway classic, 22 years old pa lamang siya. Personal journey with this show, I take the work very seriously, as I've always done, but I take myself and I guess everything else just less seriously. It's like I get to do like this at home. For the first time, I've never done it at home. That's right. And I get to do it in front of friends and my family and, play with local musicians that have been in concert with me. Narito naman ang patikim sa I Dreamed a Dream performance ni Rachel Ango bilang Fantine. He took my childhood in his stride, but he was gone when I took care. Magunita na noong Manila run ng Les Mis taong 2016, si Rachel rin ang bumidang Fantine. In this role for 10 years now, 11 years, and Fantine has been with me through every season of my life, from a single woman, tapos napangasawa na ako, and now I have 2 kids. So it's just amazing to discover a lot of things about the role. Kabilang din sa cast ni Red Concepcion na katambal ni Lea bilang Thenardier. It's an honor to be actually sharing the stage with you because as a performer, like you really have, Leia really has opened doors for us. We, before her, it was not a possibility. Like getting on Broadway, and now I've traveled the world, and like you put in my head that I can do it. Like you actually. Habang gumaganap naman bilang Eponine ang Pinay theater star na si Emily Bautista. I'm a very proud Filipina. My dad is from Metro Manila, so both of them are in the audience tonight, my father and my mother, and I have so much family here. So getting to do this show that just means so much to me.
Mapapanood ang Les Miserables World Tour Spectacular hanggang March 1. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan ng mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.